Magandang araw! Welcome sa ating explainer para sa araw na ito. Alam nyo, pag pinag-uusapan natin ang mismong puso ng Bicolandia, naiisip agad natin ang Camarines Sur, di ba? Dito, matatagpuan ang napakasikat na Peña Francia Basilica, ang sentro ng debosyon kay Ina at masasabi nating isa talaga ito sa mga pinakaprogresibong probinsya sa buong bansa. Pero teka, bago tayo mamangaha sa mga magagandang tanawin nila, may isang malaking tanong na madalas nating makaligtaan. Alam natin ang salitang sur ay literal na nangangahulugang timog sa wikang Espanyol. Pero yung salitang Camarines, saan ba talaga galing yun? Ano yung kwento sa likod ng pangalang ito na nagbigay ng buong identity sa rehiyon? Okay, let's dive into this. Pag narinig nyo ang salitang Camarines, ano bang unang pumapasok sa isip nyo? Kasi baka pangalan ito ng isang sikat na lokal na putahe? O baka naman nakapangalan ito sa isang kakaibang hayop na doon lang sa Bicol makikita? O baka lifestyle ba to? Kadalasan kasi, yung mga dayuhang mananakop nung unang panahon, pinapangalanan nila ang isang lugar based sa kung ano yung una nilang nakita na pumukaw sa atensyon nila. So, i-challenge natin ang mga sarili natin, ano kaya ang nakita nila sa Bicol? Well, ito ang nakakagulat. Ang sagot pala sa ating misteryo ay may direktang kinalaman sa simpleng agrikultura. Ang salitang pinagmulan nito ay kamalig. Isipin nyo, noong 1573, pagdating ng mga Kastila sa rehiyong ito, imbes na mga naglalakihang palasyo, ang bumungad sa kanila ay napakaraming maliliit na kubo na nakatayo sa paligid. Ang tawag ng mga ninuno natin dito, kamalig. Mga kubong sadyang ginawa para maging imbakan o bodega ng mga inaning palay at mga gamit sa pagsasaka. Ngayon, sa wikang Espanyol, ang katumbas na salita para sa imbakan o bodega ay kamarin. Kaya ayon, dahil sa sobrang dami ng mga kamalig na ito na nakita ng mga Espanyol, na by the way isang malaking patunay kung gaano kasagana at kasipag ang mga lokal na magsasaka noon, tinawag nila ang buong lugar na Las Camarines, literally ang mga kamalig. Nakamangha, hindi ba? Isang napakasimpleng estruktura, isang imbakan ng bigas, ang naging opisyal na pangalan ng isa sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Pinapakita lang nito na bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga Bicolano ay mayroon ng napakaunlad na sistema ng pamumuhay na umiikot sa agrikultura. Ngayon, tingnan natin kung paano ito nag-evolve sa pagdaan ng panahon. Noong panahon ng mga Kastila, walang norte at sur. Isang higanteng probinsya lang yan na sumasakop sa napakalawak na lupain. Pero imagine niyo yung sitwasyon noon. Walang sementadong kalsada, walang mabilis na sasakyan at lalong walang teksto internet. Dahil sobrang lawak ng lupa at hirap sa komunikasyon, ang pamamahala sa isang higanteng probinsya ay naging isang napakalaking sakit sa ulo. Kaya naman, makalipas ang maraming taon, noong April 15, 1920, formal na itong hinati. Dito na isinilang ang katimugang bahagi na opisyal nating kilala ngayon bilang Camarines Sur. At ang ganda ng naging epekto nito pagkatapos ng pagkahati. Kasi nagkaroon ng sari-sariling focus at papel ang mga bayan. Sa isang banda, nandyan ang lungsod ng Naga o yung dating tinatawag na Nueva Caceres. Ang Naga ang naging sentro ng relihiyon at edukasyon. Isang papel na bitbit nila hanggang layon, lalo na tuwing panahon ng Peña Francia. Tapos sa kabilang banda, ang bayan ng Pili naman ang ditinalaga bilang opisyal na kabisera. Sila yung naging sentro ng lokal na pamamahalaan at administrasyon. Kumbaga, nagkaroon ng napakagandang balanse ng mga responsibilidad na tumulong para tuloy-tuloy na umunlad ang Camarines Sur. Fast forward tayo ngayon, ang Camarines Sur definitely hindi na lang basta lugar ng mga kamalig. Isa na tong premier destination na kinikilala sa buong mundo. Nandyan ang Caramoan Islands na literal na pinag-aagawan ng mga international reality shows dahil sa world-class na beaches nito. Kung extreme adventure naman ang trip nyo, nandyan ang CWC o Camp Sur Water Sports Complex. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Peña Francia Festival na nagpapakita ng grabe at alab na debosyon kay Ina at ang nag-iisang Mount Izarog na tahimik na nakabantay sa buong probinsya. Mula sa mga sinaunang imbakan ng palay, naging isang napakasigla at modernong probinsya. So ano ang pwede nating matutunan sa lahat ng ito? Para sa akin, ang kwento ng Camarines Sur ay isang perpektong haligbawa ng pag-unlad na hindi kinakalimutan ang kanyang pinagmulan. Yung pangalang pa lang nila, paalala na ang bawat malaking tagumpay ay nag-uumpisa sa simpleng pagtatanim, pag-iimbak at pagpapahalaga sa pinaghirapan.
Umunlad ang probinsyang ito tungo sa pagiging world class dahil naugat sila sa malalim na pananampalataya, sa katatagan sa kahit anong bagyong dumaan. At syempre, yung sikat na Oragon pride ng mga Bicolano, yung tapang at galing na harapin ang anumang hamon. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto ko kayong tanungin. Nakita natin kung paano binigyang buhay ng isang simpleng kamalig ang buong kasaysayan ng Camarines Sur. Kayo, Mapanaga, Iriga, Pili, Caramoan o kahit saang probinsya man kayo sa Pilipinas nagmula, ano ang paborito mong kwento tungkol sa sarili mong lugar? May mga nakatago rin bang kwento at alamat na naghubog sa pagkakakilanlan nyo? Pag-isipan nyo yan dahil sa bawat pangalan ng lugar natin may nakakabit na kwento ng kasipagan ng ating mga ninuno. Isang napakalaking shoutout nga pala sa lahat ng mga Orago na sumama sa atin ngayon. Maraming salamat sa inyong oras. Patuloy tayong matuto at hanggang sa muli, Diyos mabalos sa indong gabos. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.